Formal na ring isinumite ng Peace Council sa Senado ang kanilang ulat tungkol sa Bangsamoro Basic Law. Ipinagpatuloy din ng Senado ngayong araw ang pagdinig hinggil sa naturang panukala. Detalye sa ulat ni Jade Miguel. Formal nang isinumite ng Citizens Peace Council ang kanilang ulat ukol sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Ang ulat na naglalaman ng 50 pahina ay naglalaman ng mga rekomendasyon ng Council sa 4 na aspekto o clusters. This morning, you witnessed the submission by the Peace Council of its report on the Bangsamoro Basic Law. As the latest SWS survey would indicate, 45% of our people would prefer the peace process to stability and peace in southern Mindanao. If you will note, those who would want the peace process to succeed constitute nearly 1/2 of our population. It is in that context that we are glad that the Peace Council has submitted its report on the Bangsamoro Basic Law this morning. Una ay tatalakayin ng constitutionality, pangalawa ay social justice, pangatlo ay sa ekonomiya at pang-apat ay patungkol sa human security. Naunang talakayin ng constitution na ipinaliwanag ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Nakasaad na ang BBL ay di nagtatalaga sa Bangsamoro government bilang isang hiwalay na estado at ang probisyon nito ay alinsunod sa mandato sa paggawa ng autonomous regions. Pangalawa ay sumusunod nila ang Bangsamoro government sa requirements ng konstitusyon dahil ang ating saligang batas ay nagbibigay permiso sa pagkakaroon ng parliamentary form of government sa local government na siyang layon sa pagsasagawa ng Bangsamoro government. Pangatlo ay ang pagbibigay umano ng exclusive power sa Bangsamoro government ay hindi tantamount o kapantay na Bangsamoro government at pinahinang central government. Ayon sa Council, para gawing mas malinaw ay dapat na i-define ang exclusive powers bilang devolved powers o kapangyarihan na ibinigay ng presidente kung saan may general supervision ang ehekutibo. Pang-apat ay mananatili nila ang kapangyarihan ng Korte Suprema at constitutional bodies sa oras na maitalaga ang Bangsamoro. Nilinaw nito na walang substitution of power sa pagkakaroon ng Bangsamoro human rights, auditing, civil service at electoral offices dahil alinsunod ito sa batas na siyang nag-o-authorize sa Kongreso na bigyan ng legislative power ang panghuli ay alinsunod nila ang plebisito sa Bangsamoro sa konstitusyon. Naniniwala naman ang Peace Council na kailangan ng BBL ng ilang refinements bago ito maipasa. As the country eagerly awaits the actions of the policy makers on this important legislation, I must emphasize that the BBL is not just about the grant of autonomy. It should not be seen as merely a matter of division of powers, resources, or responsibilities between a national government and an autonomous region. The BBL should be understood for what it really is, an instrument to pursue social justice and development for the constituents of the autonomous region, for the entire Mindanao, and for the country in general. Unless we do something about these areas of concern and some refinements would be done, then the constitutional issue may remain. So hence our proposal that probably we could improve and therefore submit one which would really comply with the Constitution. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.